Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Kumusta po ang inyong mga puso? Samahan niyo po akong muli, ang inyong lingkod, sa isang panibagong kwentong ating susubaybayan. Isang kwentong magpapaalala sa atin na ang pag-ibig ay hindi laging isang hardin ng mga rosas. Sabi nila, ang tiwala ay parang isang mamahaling salamin. Kapag ito'y nabasag, maaari mo pang pulutin ang bawat piraso, ngunit hinding-hindi na maibabalik ang dati nitong kinis at anyo. Paano kung ang mismong pundasyon ng iyong pag-ibig, ang buhay na iyong itinayo, ay isa palang dambuhalang kasinungalingan? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Liwayway. Nakatayo si Liwayway Almario sa gitna ng marangyang pagdiriwang. Sa ilalim ng mga kumikinang na ilaw ng chandelier na animoy mga bituing na hulog mula sa langit. Karga niya sa kanyang mga bisig ang pinakamahalaga niyang yaman, ang kanyang munting anghel na si Leo, na nagdiriwang ng unang kaarawan nito. Ang hangin ay puno ng halimuyak ng mga mamahaling bulaklak at pabango, at ang paligid ay umaalingaw-ngaw sa masayang tawanan ng mga bisitang nabibilang sa alta sosyedad ng Maynila. Ngunit para kay Liwayway, isa lang ang sentro ng kanyang mundo. Ang kanyang magiting na asawa, si Dante Montenegro. Pinagmasdan niya ito mula sa malayo. Nakikipag-usap si Dante sa ilang kasosyo sa negosyo. Ang tindig ay puno ng kumpiyansa. Ang ngiti ay kayang matunaw ang kahit sinong babae. Napakapalad niya. Isang simpleng guro mula sa Baryo Amihan, inangat at minahal ng isang lalaking tulad ni Dante. Para siyang si Cinderella na natagpuan ng kanyang prinsipe. Naalala niya ang unang araw na dumating si Dante sa kanilang baryo. Hindi ito mukhang isang bilyonaryo. Simple lang ang kasuotan nito, pero bakas ang pagkaginoo sa bawat kilos. Sinabi nitong napadaan lang, naghahanap ng lugar na mapagpapahingahan mula sa magulong buhay sa syudad. At sa gitna ng luntiang bukirin at sariwang hangin ng Baryo Amihan, natagpuan nito si Liwayway. Pinahanga siya ni Dante hindi sa yaman nito, kundi sa pagiging simple. Tinulungan siya nitong magbuhat ng mga libro, nakipaglaro sa kanyang mga estudyante, at umupo sa ilalim ng puno ng mangga habang siya'y nagtsatsaa. Ipinakita nito ang isang mundo kung saan ang pag-ibig ay payak at totoo. At ang pag-ibig na yon ay sinilyuhan sa ilalim ng isang matandang puno ng akasya, sa lugar kung saan sila unang nagkita. Lumuhod si Dante sa kanyang harapan, hindi nag-aalok ng kayamanan, kundi ng isang pangakong habang buhay. Liwayway, sabi nito, ang mga matay nagniningning. Hayaan mo akong maging pahinga mo sa lahat ng pagod ng mundo. Hayaan mo akong mahalin ka sa paraang hindi mo pa nararanasan. Pakasalan mo ako. At ngayon, habang pinagmamasdan niya ang kanyang perpektong pamilya sa gitna ng karangyaan, bumulong siya sa natutulog na si Leo. Ang swerte-swerte natin sa daddy mo, anak. Naisipan niyang hanapin si Dante para ibahagi ang sandaling yon ng purong kaligayahan. Ipinahabilin niya muna si Leo sa yaya nito at nagsimulang maglakad patungo sa kinaroroonan ng asawa. Ngunit wala na ito roon. Marahil ay pumasok sa kanilang silid-aklatan. Habang papalapit siya, narinig niya ang mga boses mula sa loob. Ang isa ay kay Dante. Ang isa pa ay pamilyar na boses ng isang babae. Si Mahalina Silang, ang matalik na kaibigan at business partner ni Dante. Bahagyang nakabukas ang pinto. Itutulak na sana niya ito nang marinig niya ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Naiinip na ako, Dante. Kailan mo ba balak tapusin ang pagpapanggap na ito? Ang tila iritadong boses ni Mahalina. Narinig ni Liwayway ang pagbuntong hininga ni Dante. Konting tiis na lang, Maha. Alam mo namang kailangan kong panindigan ang kasunduan sa lolo. Isang malinis na asawa mula sa probinsya, isang tagapagmana. Ngayong nandito na si Leo, malapit nang mapasa akin ang lahat.
Malinis, isang mapaklang tawa ang pinakawalan ni Mahalina. Sabihin mo, isang tanga. Hindi ba siya nagtataka kung bakit ang isang Montenegro ay magtitiyaga sa isang hamak na guro sa baryo? She's so naive. Akala niya siguro fairy tale ito. Ang bawat salita ay parang matatalim na bubog na tumutusok sa puso ni Liwayway. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang mga tuhod niya ay tila babagsak. Napahawak siya sa pader para suportahan ang sarili. Hayaan mo na siya. Sagot ni Dante, ang boses ay walang bahid ng pagmamahal na laging ipinaparinig sa kanya. Malamig, kalkulado. Ginampanan niya ng maayos ang papel niya. At pagkatapos nito, aayusin ko na ang lahat. Tayo pa rin naman ang magkakasama sa huli, hindi ba? Ikaw at ako. Hindi na niya kinaya. Dahan-dahan siyang umatras. Ang kamay ay nakatakip sa bibig para pigilan ang isang hikbing nagbabantang kumawala. Ang perpektong mundo niya ay gumuho sa loob lamang ng ilang segundo. Ang tawanan sa labas, ang musika, ang lahat ay tila isang malayong ingay na lamang. Bumalik siya sa gitna ng pagdiriwang na parang isang multo. Walang nakapansin sa namumutlang kulay ng kanyang mukha o sa luhang namumuo sa kanyang mga mata. Nilapitan niya si Dante na ngayon ay nakangiti na ulit na parang walang nangyari. Hindi niya napigilan ang sarili. Dante, maari ba tayong mag-usap? Nakita niya ang bahagyang pagkagulat sa mga mata nito, ngunit agad din itong ngumiti. Of course, mahal ko. Ano yon? Dinala niya ito sa kanilang silid. Nang maisara ang pinto, hindi na niya napigilan ang panginginig ng kanyang boses. Ang narinig ko, ang usapan ninyo ni Mahalina. Totoo ba ang lahat ng iyon? Ang ngiti sa labi ni Dante ay unti-unting naglaho. Pinalitan ito ng isang malamig na ekspresyon na ngayon lang niya nakita. Tinitigan siya nito, mula ulo hanggang paa, na para bang isa siyang bagay na nakakadiri. So narinig mo pala, sabi nito, ang boses ay simple at walang emosyon, walang pagtanggi, walang pagsisisi. Bakit? Halos pabulong na tanong ni Liwayway. Ang luha ay tuluyan ng bumuhos. Ang lahat ng pinagsamahan natin, ang pagmamahal mo, kasinungalingan lang ba? Lumapit si Dante sa kanya, ngunit hindi para yakapin siya. Hinawakan nito ang kanyang baba at pilit na itiningala ang kanyang mukha. Huwag kang maging melodramatiko, Liwayway. Binigyan kita ng buhay na hindi mo man lang mapapanaginipan. Pasalamat ka pa nga. Ang mga salita nito ay sampal na mas masakit pa sa anumang pisikal na pananakit. Sa isang iglap, ang prinsipe niya ay naging isang halimaw. Binitawan siya nito at naglakad patungo sa bintana. I think you need a break. Masyado kang stress. Humarap ito sa kanya. At sa unang pagkakataon, nakita ni Liwayway ang isang bagay sa mga mata nito na nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Isang malamig na kalkulasyon. Magbabakasyon tayo, sabi ni Dante. Isang pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Just the two of us. Para makapag-isip ka ng maayos, ipapahanda ko ang private plane. Ngunit ang alok nito ay hindi pangako ng pag-aayos. Sa paraan ng pagtitig nito sa kanya, sa lamig ng mga matang yon, alam ni Liwayway na hindi ito isang paanyaya para sa isang bakasyon. Ito ay isang babala, isang sentensya. Walang nagawa si Liwayway. Ang kanyang mga paa ay tila may sariling isip, sumusunod sa bawat utos ni Dante. Ang hindi ay hindi isang pagpipilian. Ang bawat sulok ng mansyon na dati paraiso sa kanyang paningin ay tila naging isang kulungan. Ang mga katulong na dati ngumingiti sa kanya ay ngayoy umiiwas ng tingin, mga bilanggurin ng takot sa kanilang amo. Sinubukan niyang pumunta sa silid ni Leo para sa isang huling yakap, isang huling halik. Ngunit hinarangan siya ng dalawang bantay sa pasilyo. Walang salita. Tanging mga matitigas na titig na nagsasabing wala siyang karapatang tumanggi. Ang bawat hakbang palayo sa silid ng kanyang anak
ay parang 1,000 karayom na tumutusok sa kanyang talampakan. Ang kanyang puso ay sumisigaw ng pangalan ni Leo, ngunit walang tunog na lumalabas sa kanyang mga labi. Ang biyahe patungo sa pribadong airfield ay nakakabingi sa katahimikan. Ang mga ilaw ng syudad na dating nagbibigay sa kanya ng ligaya ay tila mga nanunuksong mata ngayon, mga saksi sa kanyang paparating na kapahamakan. Katabi niya si Dante, ngunit parang isang estranghero itong gawa sa yelo. Ang lalaking minahal niya, ang ama ng kanyang anak, ay naglaho na. Ang natira na lang ay isang halimaw na nakasuot ng pamilyar na mukha. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng isang maliit at eleganteng eroplano, bumukas ang pinto. Ito ang parehong eroplano na nagdala sa kanya sa kanilang honeymoon. Ngunit ngayon, ang anyo nito ay hindi na simbolo ng pagmamahalan, kundi isang bakal na kabaong na naghihintay sa kanya. Halika na, malamig na utos ni Dante. Nanginginig ang buong katawan ni Liwayway habang umaakyat siya sa hagdan. Ang bawat baitang ay parang isang hakbang patungo sa kanyang kamatayan. Pagpasok niya sa loob, ang karangyaan ng interior ay tila isang pang-insulto. Umupo siya sa isang upuang katad. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na magkahawak sa kanyang kandungan. Umupo si Dante sa kanyang harapan. Nagsimulang umandar ang eroplano at naramdaman ni Liwayway ang pag-angat nito mula sa lupa. Kasabay ng pag-angat ng eroplano ay ang unti-unting paglubog ng kanyang pag-asa. Nang nasa himpapawid na sila, isang anino ang lumabas mula sa may cockpit. Nanlaki ang mga mata ni Liwayway. Si Mahalina. May dala itong 2 kopita ng champagne at isang nakangiting tagumpay ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Umupo ito sa tabi ni Dante na parabang siya ang reyna ng mundo. Kumusta, Mrs. Montenegro? Ang bati ni Mahalina, ang bawat pantig ay puno ng pang-uuyam. O dapat ko bang sabihing, dating Mrs. Montenegro? Nag-e-enjoy ka ba sa iyong huling paglipad? Doon na tuluyang gumuho ang pagpipigil ni Liwayway. Mga demonyo kayo! Sigaw niya. Ang boses ay basag sa galit at takot. Anong gagawin ninyo sa akin? Tumawa si Dante, isang tawang walang kagalakan. Simple lang, Liwayway. Nakasaad sa kasunduan namin ng lolo ko na kung may mangyayaring masama sa'yo, ang lahat ng ari-ariang nakapangalan sa'yo, kasama na ang guardianship kay Leo, ay mapupunta sa akin. At dahil mahal na mahal kita, syempre, sa akin mapupunta ang lahat. Isang tragic accident, dugtong ni Mahalina habang hinahaplos ang braso ni Dante. Nawalan ng kontrol ang eroplano. Nakaligtas ang piloto at si Dante. Pero ikaw, kawawa ka naman, hindi pinalad. Para siyang sinasaksak ng paulit-ulit. Ang kanilang plano ay perpekto, mapanloko, walang puso. Pero bakit? Umiiyak na tanong ni Liwayway. Bakit kailangang umabot sa ganito? Pera lang ba ang habol ninyo? Ibibigay ko sa inyo ang lahat. Kunin niyo na ang lahat, pakawalan niyo lang ako. Hayaan niyo lang akong makasama ang anak ko. Ito ang kanyang huling baraha. Ang kanilang anak, si Leo. Tumingin siya kay Dante, mata sa mata, nagmamakaawa. Dante, nagmamakaawa ako sa'yo. Sabi niya, ang luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ama ka ni Leo, anak natin siya. Huwag mo itong gawin sa kanya. Huwag mo siyang hayaang lumaking walang ina. Sa isang sandali, nakita ni Liwayway ang pag-aatubili sa mga mata ni Dante. Isang kislap ng kung anong emosyon, ngunit nawala rin ito nang hawakan ni Mahalina ang kamay nito. Huwag kang mag-alala para kay Leo. Sabi ni Mahalina, ang boses ay matamis, ngunit nakakalasong parang ahas. Magkakaroon siya ng mas mabuting ina. Isang ina na karapat-dapat sa pangalang Montenegro, hindi isang probinsyanang tulad mo. Iyon na ang huling patak, ang huling salita na pumatay sa anumang natitirang pag-asa sa puso ni Liwayway. Bigla,
Narinig niya ang isang malakas na pag-unlock. Isang malamig na hangin ang marahas na pumasok sa loob ng cabin. Ang pinto ng eroplano ay bumukas. Tumayo si Dante. Walang emosyon, walang awa. Lumapit ito sa kanya. Nagpumiglas si Liwayway. Sumigaw siya. Nagmakaawa. Iwinasiwas niya ang kanyang mga kamay at paa. Kumakapit sa kahit anong mahawakan. Ngunit mas malakas si Dante. Kinaladkad siya nito patungo sa bukana ng pinto. Ang ugong ng hangin ay nakakabingi. Ang lamig ay tumatagos sa kanyang mga buto. Dante, huwag! Ang kanyang huling sigaw. Hinawakan ni Dante ang kanyang mga balikat. Tinitigan siya nito sa huling pagkakataon. Ang mga matay kasing lamig ng hangin sa labas. Paalam, Liwayway. At sa isang malakas na tulak, naramdaman ni Liwayway ang pagkawala ng sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Nawalan siya ng hininga. Ang mundo ay umikot. Ang ingay ng eroplano ay unti-unting humina. Napalitan ng pagsitsit ng hangin sa kanyang tainga. Siya'y nahuhulog, isang maliit na tuldok sa kalawakan ng gabing madilim. Ang takot ay napalitan ng isang kakaibang katahimikan. Sa gitna ng kanyang pagbagsak, isang imahe lang ang malinaw sa kanyang isipan. Ang maamong mukha ng kanyang anak, ang mga maliliit na kamay nito, ang nangiti nitong walang muwang. Leo, anak ko. At pagkatapos, ang lahat ay nagdilim. Ang dagat ay galit. Nagdaang gabi, ibinuhos nito ang lahat ng kanyang puot. Ang mga alon ay dambuhalang mga kamay na humahampas sa dalampasigan ng Isla Hiraya. Ngunit pagsikat ng araw, ang galit ay napalitan ng isang mapayapang paghimbing. Ang natira na lang ay ang mga bakas ng kanyang bagsik, mga putol na sanga ng niyog, mga damong dagat, at iba pang basura na inanod mula sa kung saan. Para kay Sinagdalisay, ito ay isang ordinaryong umaga pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Dala ang kanyang lambat, naglakad siya sa dalampasigan. Ang kanyang mga paang sanay, nasa pinong buhangin. Simple ang kanyang buhay. Ang dagat ang nagbibigay at ang isla ang kanyang kanlungan. Iniwan niya ang magulong mundo, maraming taon na ang nakalipas. At dito niya natagpuan ang kapayapaang matagal nang ipinagkait sa kanya. Habang sinusuri niya ang pinsala ng bagyo, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin sa di kalayuan. Hindi ito isang troso. Iba ang hugis. Iba ang kulay. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang nooy nakakunot. Habang papalapit, mas luminaw ang anyo. Isang tao. Isang babae. Nakasubsob sa buhangin, ang mamahalin nitong damit na ngayon ay gutay-gutay at puno ng putik. Agad siyang tumakbo. Lumuhod siya sa tabi ng katawan. Marahang inihiga ito. Ang mukha ng babae ay puno ng mga galos at pasa. Ang labi ay halos kulay ube na sa lamig. Ngunit nang idinikit niya ang kanyang daliri sa leeg nito, nakaramdam siya ng isang napakahinang tibok. Buhay pa. Hindi siya nag-isip ng 2 beses. Maingat ngunit mabilis niyang binuhat ang babae. Magaan ito, tila isang babasaging manika. Dinala niya ito palayo sa dalampasigan, patungo sa kanyang maliit na kubo na nakatayo sa ilalim ng mayabong na mga puno. Ang isip niya'y puno ng tanong. Sino ang babaeng ito? Paano siya napadpad sa isang islang halos walang nakakaalam? Ngunit ang mga tanong ay kailangang maghintay. Ang mahalaga ngayon ay ang buhay na nasa kanyang mga bisig. Nagising si Liwayway sa sakit. Isang matinding sakit na gumagapang sa kanyang buong katawan. Sinubukan niyang imulat ang kanyang mga mata, ngunit ang liwanag ay tila mga karayom na tumutusok sa mga ito. Ang una niyang naamoy ay alat, amoy ng dagat, at amoy ng tuyong kahoy. Narinig niya ang mahinang hampas ng mga alon. Isang tunog na payapa, ngunit estranghero. Dahan-dahan niyang iminulat muli ang kanyang mga mata. Ang una niyang nakita ay isang kisameng gawa sa nipa. Napakababa. Napakasimple
Lumingon siya sa paligid. Ang mga dingding ay gawa sa kawayan. May isang maliit na mesa at 2 upuan sa isang sulok. Simple ang lahat at alam niyang hindi ito ang kanyang mundo. Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang matinding kirot sa kanyang tagiliran ang nagpabalik sa kanya sa pagkakahiga. Doon niya naramdaman ang mga benda na nakapalibot sa kanyang katawan. Sino ako? Nasaan ako? Ang mga tanong ay lumutang sa kanyang isipan, ngunit walang mga sagot. Ang kanyang ulo ay parang isang blangkong papel. Walang pangalan, walang mukha, walang alaala. Tanging takot at pagkalilito na. Isang anino ang tumakip sa liwanag mula sa pinto. Isang lalaki ang pumasok. Hindi ito katangkaran, ngunit malapad ang mga balikat at baka sa balat ang pangingitim dahil sa sikat ng araw. Tahimik itong lumapit. May dalang isang mangkok na umuusok. Umupo ito sa isang upuan sa tabi ng kanyang higaan. Hindi nagsalita ang lalaki. Inilapag nito ang mangkok sa maliit na mesa at marahang tinulungan siyang umupo ng bahagya. Inaalalayan ang kanyang likod ng mga unan. Kinuha nito ang kutsara, sumandok ng mainit na lugaw, hinipan ito, at dahan-dahang itinaas patungo sa kanyang bibig. Tinitigan ni Liwayway ang lalaki. Ang mga mata nito ay kalmado, parang dagat sa isang umagang walang hangin. Walang pagbabanta, walang masamang intensyon. Tanging isang tahimik na pag-aalaga. Binuksan niya ang kanyang bibig at tinanggap ang lugaw. Ang init nito ay gumapang sa kanyang lalamunan, nagbibigay ng kaunting lakas sa kanyang nanghihinang katawan. Ganoon ang naging takbo ng mga sumunod na araw. Ang lalaking tahimik ay darating, magpapakain sa kanya, papalitan ng kanyang mga benda, at aalis ng walang imik. Unti-unting bumabalik ang lakas ni Liwayway, ngunit ang kanyang isipan ay nananatiling isang blangkong kawalan. Ang tanging alam niya ay ang presensya ng lalaking ito, isang presensyang nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kaligtasan. Isang gabi, habang mahimbing siyang natutulog, isang bangungot, ang marahas, na gumising sa kanya, isang malamig na hangin, ang nakakabinging ugong ng makina ng eroplano, ang mukha ng isang babaeng tumatawa sa kanya, ang mukha ng isang lalaking dati puno ng pagmamahal, ngunit ngayoy puno ng yelo, isang malakas na tulak, ang pagkawala ng sahig, ang pagbagsak. Dante, napabalikwas siya ng bangon, sumisigaw, ang buong katawan ay basang-basa ng pawis at nanginginig sa takot. Ang pangalang iyon, saan nanggaling ang pangalang iyon, at kasabay ng paglabas ng pangalan ay ang pagbaha ng lahat. Ang mansyon, ang party, ang usapan sa likod ng pinto, ang mukha ng kanyang anak, si Leo, ang paglipad, ang pagtulak, ang lahat ay bumalik sa kanya na parang isang dambuhalang alon na humampas at lumunod sa kanya. Hindi, humahagulgol na sabi ni Liwayway, niyayakap ang kanyang sarili. Ang sakit ng kanyang katawan ay walang-wala, kumpara sa sakit na dumudurog ngayon sa kanyang puso. Ang pagtataksil, ang pagkawala ng kanyang anak. Bumukas ang pinto ng kubo. Ang lalaking tahimik na ngayon ay alam niyang nagngangalang sinag ay mabilis na lumapit sa kanya. May pag-aalala sa mukha. Anong nangyari? Mahinang tanong nito. Ang unang beses na naririnig niya itong magsalita ng buo. Tumingin si Liwayway kay Sinag. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at desperasyon. Ang mukha nitong nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay ang tanging bagay na nakakapitan niya ngayon. Ang asawa ko. Umpisa niya. Ang bawat salita ay nabibibiyak ng kanyang mga hikbi. Ang anak ko. Kinuha niya ang anak ko. Tinulak niya ako. Mula sa eroplano, akala nila patay na ako. Hindi na niya matuloy.
Ang kanyang katawan ay nayanig sa tindi ng kanyang pag-iyak. Isang pag-iyak para sa kanyang nawalang buhay, para sa kanyang ninakaw na anak, para sa kanyang dinurog na puso. Walang sinabi si Sinag. Hindi ito nagtanong. Hindi ito nanghusga. Umupo lang ito sa sahig sa tabi ng kanyang higaan, isang tahimik na bantay, sa gitna ng kanyang kadiliman. Hinahayaan siya ng ilabas ang lahat ng sakit. Nang bahagyang humupa ang kanyang pag-iyak, dahan-dahan siyang tumayo. Naglakad siya patungo sa pintuan ng kubo at tumingin sa labas. Ang buwan ay bilog at maliwanag. Ang sinag nito ay gumuguhit ng pilak sa ibabaw ng napakadilim na dagat. Ang dagat na yon ang nagligtas sa kanya, ngunit ito rin ang nagsisilbing isang pader sa pagitan niya at ng kanyang anak. Tumingin siya sa kalawakan, alam na sa kabilang panig ng dagat na yon, ang kanyang anak ay lumalaki sa mga kamay ng mga taong pumatay sa kanya. Nawala ang kanyang pangalan, nawala ang kanyang yaman, nawala ang kanyang anak. Lahat ay kinuha sa kanya. Isang tanong ang nabuo sa kanyang isipan. Isang tanong na mas malamig pa sa hangin ng gabi. Paano ako magpapatuloy? Lumipas ang mga araw na naging linggo, at ang mga linggo ay naging buwan. Ang mga sugat sa katawan ni Liwayway ay unti-unti nang naghilom. Ang mga pasa ay naglaho, napalitan ng mga pilat na magsisilbing habambuhay na paalala ng kanyang pinagdaanan. Ang balat niyang dati porselana ay hinagkan ng araw at ng maalat na hangin. Nagkaroon ng kulay na nagsasabi ng buhay sa ilalim ng kalikasan. Ngunit ang mga sugat sa kanyang puso at kaluluwa ay nanatiling sariwa. May mga gabing nagigising siyang humahagulgol. Ang pangalan ni Leo ay paulit-ulit na binibigkas na parang isang dasal. May mga umagang nakatitig lang siya sa dagat. Ang isip ay lumilipad pabalik sa Maynila. Iniisip kung ano na ang ginagawa ng kanyang anak, kung tinatawag pa ba nito ang kanyang pangalan, o kung tuluyan na siyang kinalimutan. Ang buhay sa Isla Hiraya ay payak. Natutunan niyang mabuhay kasama si Sinag sa isang tahimik na pagkakasundo. Tinuruan siya nitong maghilom ng lambat, mag-ani ng gulay mula sa maliit nilang taniman, at kilalanin ang mga isdang maaaring kainin. Ang mga kamay na dating sanay lang humawak ng libro at yeso ay unti-unting nagkaroon ng kalyo. Mga markang nagpapatunay ng kanyang bagong buhay. Isang buhay ng pagpupunyagi. Isang hapon, habang nakaupo sa harap ng kubo at tinatahi ang punit sa damit, pinagmasdan niya ang kanyang mahabang buhok. Ito ang buhok na laging hinahaplos ni Dante, na sinasabi nitong tila sutla. Ito ang buhok na sumasayaw sa hangin noong mga araw na akala niya'y totoo ang kanilang pagmamahalan. Ang bawat hibla nito ay isang alaala ng kasinungalingan. Walang pag-aalinlangan. Tumayo siya. Pumasok siya sa kubo at kinuha ang matalim na kutsilyo na laging gamit ni Sinag sa paglilinis ng isda. Bumalik siya sa labas, umupo sa isang tuyong troso, at walang seremonyang sinimulang putulin ang kanyang buhok. Ang makakapal at itim na hibla ay isa-isang nalaglag sa buhanginan, parang mga patay na ahas. Walang luha, walang emosyon, isang malamig na determinasyon lamang. Nang matapos siya, ang dati hanggang baywang niyang buhok ay hanggang balikat na lamang. Simple, praktikal. Isang buhok na hindi na pag-aari ng mga alaala ni Dante Montenegro. Hindi nagkomento si Sinag nang makita siya nito. Tumingin lang ito, tumango ng bahagya, at ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Sa kanilang dalawa, ang mga salita ay hindi kailangan. Ang pag-unawa ay dumadaloy sa katahimikan, ngunit may mga sandaling ang katahimikan ay binabasag ng isang masakit na katotohanan. Isang araw, habang naglalakad siya sa kabilang dulo ng dalampasigan, nakakita siya ng isa sa iilang pamilyang nakatira sa isla. Isang ina na masayang nakikipaghabulan sa kanyang maliit na anak na lalaki. Ang tawa ng bata, dalisay at malakas, ay parang isang kidlat na tumama sa dibdib ni Liwayway. Bigla
Nanikip ang kanyang puso. Ang imahe ni Leo ay buong linaw na lumitaw sa kanyang isipan. Ang maliliit nitong kamay, ang mapupungay na mata, ang bango nitong parang gatas. Hindi niya kinaya. Mabilis siyang tumalikod at halos takbuhin ang daan pabalik. Nagtago sa likod ng isang malaking puno ng niyog. Doon, sumandal siya at hinayaang bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Isang pag-iyak na walang tunog para lamang sa kanya. Ang sakit ng pangungulila ay napakatindi. Isang pisikal na kirot na halos magpabuwal sa kanya. Natagpuan siya ni Sinag doon. Nakaupo sa buhangin, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Hindi ito nagtanong. Umupo lang ito sa tabi niya. Inabutan siya ng isang bunga ng buko na may butas na para inuman. Ang pighati ay parang lason. Mahinang sabi ni Sinag, nakatingin sa dagat. Ito ang pinakamahabang narinig niyang sinabi nito. Maari mo itong inumin araw-araw, umaasang ang kaaway mo, ang siyang mamamatay, o maari mo itong gawing pataba para sa isang bagong binhi na itatanim mo. Ang mga salita ni Sinag ay tumagos sa puso ni Liwayway. Tama siya. Ang pagluluksa at pag-iyak ay hindi magbabalik sa kanyang anak. Ang pananatili sa ilang ito habang buhay ay hindi magbibigay ng hustisya. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Tumayo siya at lumapit sa isang basag na salamin na nakasabit sa dingding ng kubo. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa ilalim ng liwanag ng gasera. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na si Liwayway Almario, ang simpleng guro mula sa Baryo Amihan. Ang mga mata nito ay hindi na puno ng inosenteng pangarap, kundi ng sakit at karimlan. Ang mukha nito ay mas payat, mas matigas. Patay na si Liwayway Almario. Bulong niya sa kanyang refleksyon. Namatay siya sa eroplanong yon, kasama ng lahat ng kanyang mga pangarap. Kailangan niya ng bagong pangalan. Isang pangalang magpapaalala sa kanya, hindi ng kanyang kahinaan, kundi ng kanyang dahilan para lumaban. Lira, sabi niya. Sinusubukan ang tunog nito sa kanyang dila. Isang pangalang maikli, matigas, at malayo sa malambot na liwayway. Ako si Lira. Kinabukasan, may bagong liwanag sa mga mata ni Lira. Ang kalungkutan ay naroon pa rin. Ngunit nababalutan na ito ngayon ng isang matibay na baluti ng determinasyon. Habang naghahanda siya ng agahan, bumalik si Sinag mula sa pangingisda. Dala ang ilang huling isda. Gaya ng dati, ang mga ito'y nakabalot sa isang lumang pahayagan na nakuha nito mula sa isang bihirang pagbisita sa pinakamalapit na bayan. Inilapag ni Sinag ang mga isda sa mesa. Habang tinatanggal ni Lira ang balot, isang larawan sa kupas at kulay dilaw na pahina ang pumukaw sa kanyang pansin. Nabitawan niya ang hawak na isda. Ito ay isang larawan ni Dante. Ang mukha ay nakasimangot na parang nagluluksa. At sa tabi nito ay si Mahalina, nakahawak sa braso ni Dante na parang isang mapagmahal na taga-suporta. Ang litrato ay malaki, nasa pangunahing pahina. At ang headline sa itaas nito ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Trahedya sa Himpapawid, eroplano ng bilyonaryo. Bumagsak. Asawa, nasa sawing kasama. Nanginginig ang mga kamay ni Lira habang binabasa niya ang mga salita. Isang aksidente. Iyon ang ipinalabas nila. Isang kasinungalingan na tinanggap ng buong mundo. At sa dulo ng artikulo, nakasaad na ang nag-iisang anak ng nasirang mag-asawa, si Leo Montenegro, ay nasa buong pangangalaga na ngayon ng kanyang ulilang ama. Hindi pighati ang kanyang naramdaman, hindi rin takot, kundi apoy. Isang nagngangalit na apoy na nagsimulang magliyab mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang apoy na tumupok sa lahat ng natitirang bakas ng kahinaan at nag-iwan ng isang bagay lamang. Ang nagbabagang pagnanais para sa hustisya. Ang lumang pahayagan ay nanatiling nakalatag sa mesa, isang paalala ng malupit na kasinungalingang ipinakain sa buong mundo.
Hindi ito inalis ni Lyra. Hinayaan niya itong manatili roon. Isang bukas na sugat, isang gatong na nagpapanatili sa apoy, na nagliliyab sa kanyang dibdib. Hindi na siya iiyak. Tapos na ang panahon ng pagluluksa. Ang bawat luhang dapat niyang ipatak ay natuyo na. Napalitan ng isang matigas na determinasyon. Hindi siya maaaring manatili sa Isla Hiraya habang buhay. Nagtatago na parang isang duwag. Kailangan niyang bumalik. Kailangan niyang bawiin ang kanyang anak. Kailangan niyang harapin ang mga taong sumira sa kanyang buhay. Ngunit paano? Isa lamang siyang babaeng walang pangalan, walang pera, walang kapangyarihan. Si Dante Montenegro ay isang Diyos sa kanyang mundo, napapaligiran ng mga abogadong kayang baluktutin ang katotohanan at bilhin ang hustisya. Kung babalik siya ngayon para lang siyang isang langgam na susubukang bumangga sa isang dambuhalang truck, kailangan niya ng sandata. Isang sandata na mas matalas kaysa sa pera, mas makapangyarihan kaysa sa impluwensya. Kailangan niya ng kaalaman. Sinag. Tawag niya isang gabi, habang ang lalaki ay nag-aayos ng sirang lambat sa labas ng kubo. Kailangan ko ng tulong mo. Tumingala ito. Ang mga matay nagtatanong sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa Maynila, may mga bagay ba doon na hindi kayang bilhin ng pera? Tanong niya. Ang boses ay seryoso. Matagal bago sumagot si Sinag. Mayroon, sabi nito. Ang katotohanan, ngunit madalas, kailangan mo ng kapangyarihan para maipakita ito sa lahat. Kung gayon, sabi ni Lyra, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Kailangan kong kunin ang kapangyarihang yon. Ang batas, kailangan kong pag-aralan ng batas. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata ni Sinag. Marahil ay iniisip nitong nababaliw na siya. Isang babaeng nasa gitna ng kawalan, nangangarap maging isang abogada. Hindi siya pinagtawanan ni Sinag. Sa halip, tinitigan siya nito ng matagal, na para bang sinusukat ang bigat ng kanyang mga salita. Seryoso ka ba dyan? Kailanman ay hindi pa ako naging ganito kaseryoso sa buong buhay ko. Mariing sagot ni Lyra. Ito lang ang tanging paraan. Kinabukasan, umalis si Sinag bago pa man sumikat ang araw. Wala itong sinabi kung saan pupunta. Maghapon siyang nag-alala, iniisip kung iniwan na ba siya nito dahil sa kanyang mga imposibleng pangarap. Ngunit nang papalubog na ang araw, natanaw niya ang papalapit na bangka ni Sinag. Pagbaba nito, may dala itong isang malaking kahon na maingat na nakabalot sa plastik. Inilapag niya ito sa loob ng kubo. Nang buksan niya ito, hindi makapaniwala si Lyra sa kanyang nakita. Isang lumang laptop at isang maliit na device para sa internet. Ipinagpalit ko ang ilan sa mga perlas na naipon ko. Mahinang sabi ni Sinag na tila nahihiya. Hihiya pa. Hindi ito bago at mahina ang signal dito, pero siguro pwede na to para makapagsimula ka. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, umiyak muli si Lyra, ngunit hindi ito luha ng pighati. Ito ay luha ng pasasalamat. Sa gitna ng kanyang kadiliman, may isang taong naniwala sa kanya. At doon nagsimula ang kanyang bagong paglalakbay. Ang buhay ay naging mas mahirap. Sa umaga, tinutulungan niya si Sinag sa mga gawain para may makain sila. Ngunit pagsapit ng gabi, sa ilalim ng liwanag ng isang debateryang ilaw, ang maliit na kubo ay nagiging isang silid-aralan. Ang liwanag mula sa screen ng laptop ang nagsisilbing bintana niya pabalik sa mundo. Hinanap niya ang lahat ng impormasyon tungkol sa online law courses, mga open university na nag-aalok ng edukasyon para sa mga tulad niya. Nahanap niya ang isa at ginamit ang kaunting natitirang pera na naitabi ni Sinag para makapag-enroll gamit ang isang pekeng pangalan at address. Ang mga unang linggo ay isang impyerno. Ang signal ng internet ay parating nawawala, lalo na kapag umuulan. Kailangan niyang umakyat sa pinakamataas na bahagi ng isla
para lang makakuha ng mas malinaw na koneksyon at ma-download ang kanyang mga babasahin. Ang mga terminolohiyang legal sa Ingles ay parang isang bagong lengguwahe na kailangan niyang pag-aralan. May mga gabing halos sumuko na siya, ang utak niya ay pagod, at ang mga matay nanlalabo sa pagbabasa. Ngunit sa tuwing nararamdaman niya ang pagod, tinitingnan niya ang lumang pahayagan na idinikit niya sa dingding ng kubo. Tinititigan niya ang ngingising-ngising mukha ni Mahalina at ang mapagpanggap na anyo ni Dante. At higit sa lahat, ipinipikit niya ang kanyang mga mata at ginugunita ang mukha ng kanyang anak. At ang pagod ay napapalitan muli ng determinasyon. Nagpatuloy siya. Nagbasa siya habang nagbibilad ng isda. Nagkabisado siya ng mga kaso habang nagtatanim ng kamote. Ang batas ay naging kanyang pagkain, kanyang hangin, kanyang lahat. Naging matalik na kaibigan niya ang konstitusyon, ang civil code, ang revised penal code. Ang bawat artikulo ay isang bala, ang bawat kaso ay isang pagsasanay. Sisinag ang kanyang tahimik na suporta. Ito ang naghahanap ng paraan para laging may karga ang kanilang mga ilaw, ang nag-aakyat ng pagkain para sa kanya kapag nalilimutan na niyang kumain. Hindi ito nagtatanong, ngunit nakikita ni Lyra sa mga mata nito ang paghanga at respeto. Isang gabi, pagkatapos ng halos 1 taon ng walang tigil na pag-aaral, dumating ang resulta ng kanyang unang malaking pagsusulit online. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ang email. Napasigaw siya sa tuwa. Isang sigaw na umalingaw-ngaw sa katahimikan ng isla. Pasado siya. Hindi lang pasado, kundi isa sa mga pinakamataas ang nakuha. Lumabas siya ng kubo, hawak ang laptop. Nakita niya si Sinag na nakaupo sa dalampasigan. Lumapit siya at ipinakita rito ang resulta. Tiningnan ito ni Sinag at sa unang pagkakataon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang nanangiting nagpainit sa puso ni Lyra. Isang maliit na tagumpay. Ngunit para sa kanya, ito ang lahat. Ito ang patunay na kaya niya. Ito ang unang hakbang. Tumingin siya sa karagatan, sa direksyon kung nasaan ang Maynila. Ang dating pader na naghihiwalay sa kanyang anak ay tila isa ng ngayong daan na kanyang tatahakin. Malapit na, anak. Bulong niya sa hangin. Hintayin mo lang si Mama. Babalik ako. Habang nag-aayos siya ng kanyang mga digital na files sa laptop, isang folder na may pangalang Montenegro Corp ang kanyang binuksan. Bahagi ito ng kanyang pag-aaral, ang alamin ang lahat tungkol sa imperyo ng kanyang kaaway. Scroll lang siya, nang scroll sa mga listahan ng mga subsidiary companies, mga board members, at mga nakaraang kaso. Isang pangalan sa listahan ng mga kumpanyang nalugi dahil sa acquisition ng Montenegro Corp ang pumukaw sa kanyang pansin. Pamilyar ito. Dalisay Trading. Napatingin siya kay Sinag na nag-aayos ng bangka di kalayuan. Sinag, tawag niya. Itong Dalisay Trading, may alam ka ba tungkol dito? Nakita niya ang pagtigil ni Sinag sa ginagawa nito. Dahan-dahan itong lumingon at ang nangiti na kanina lang ay nasa mga labi nito ay ganap na naglaho. Pinalitan ito ng isang anino ng sakit at puot na ngayon lang niya nakita. Ang pangalang Dalisay Trading ay nanatiling nakalutang sa hangin, mabigat at puno ng kahulugan. Ang katahimikang bumalot sa kanilang dalawa ay mas maingay pa kaysa sa ugong ng mga alon. Ang anino na dumaan sa mukha ni Sinag ay hindi naglaho. Sa halip, ito'y kumalat. Nilamon ang kalmadong ekspresyon na laging naroon. Dahan-dahan itong naglakad palapit kay Lyra. Hindi ito tumingin sa laptop. Sa halip, ang mga mata nito ay nakatitig sa malayong abot tanaw na para bang may isang masakit na alaala na pinapanood nitong muli. Ang Dalisay Trading, umpisa ni Sinag, ang boses ay bahagyang paos, tila nagmula sa isang napakalalim na balon ng pighati. Iyon ang buhay ng aking ama, ang pangarap niya, ang lahat sa amin. Umupo ito sa buhanginan, sa tabi ni Lyra.
Ito ang unang pagkakataon na magkusa itong magkwento tungkol sa sarili. Naramdaman ni Lyra ang bigat ng sandaling iyon. Itinabi niya ang laptop at buong atensyon na nakinig. Naalala ni Sinag ang kanyang kabataan. Hindi sila mayaman, ngunit masaya sila. Ang Dalisay Trading, isang maliit na kumpanya ng inter-island shipping, ang bumuhay sa kanila. Ang kanyang ama, isang taong may isang salita at puno ng integridad, ang nagpalago nito mula sa wala. Siya naman, isang binatang puno ng pangarap, ay nag-aral ng business administration, handang sumunod sa mga yapak ng kanyang ama. Isang araw pagpapatuloy ni Sinag, isang malaking oportunidad ang dumating, isang partnership offer mula sa isa sa mga subsidiary company ng Montenegro Corporation. Para sa amin, para sa aking ama, iyon na ang katuparan ng lahat ng kanyang pinaghirapan, ang makipag-partner sa isang higante. Sa umpisa, ang lahat ay perpekto. Ang negosyo ay lumago. Ang pera ay pumasok. Si Dante Montenegro mismo, na nooy to'y nagsisimula palang umakyat sa korporasyon, ang personal na namamahala sa partnership. Nagpakita ito ng kabaitan, ng tiwala. Naging kaibigan ito ng kanyang ama. Nagpupunta ito sa kanilang bahay, nakikisalo sa kanilang hapagkainan. Pinaniwalaan namin siya. Mapait na sabi ni Sinag. Pinagkatiwalaan siya ng aking ama. Ipinirma niya ang lahat ng papeles na inilatag ni Dante sa kanya. Mga kontratang puno ng mga legal na terminolohiya na hindi niya lubos na naiintindihan dahil ang pinanghahawakan niya ay ang pakikipagkamay at ang pangako ng isang kaibigan. Ngunit ang lahat ay isang patibong, isang pain, nang nasa kamay na ni Dante ang kontrol sa operasyon at ang tiwala ng kanilang mga kliyente, isa-isa nitong iginupo ang Dalisay Trading mula sa loob. Gumawa ito ng mga pekeng transaksyon, nagpautang sa pangalan ng kumpanya nang walang pahintulot at dahan-dahang sinipsip ang lahat ng yaman nito patungo sa sarili niyang mga bulsa. Nang malaman ng ama ni Sinag ang lahat, huli na. Baon na sa utang ang Dalisay Trading. Ang mga kliyente ay nawala. Ang kanilang pangalan ay nasira. At si Dante Montenegro, ang taong tinuring nilang kaibigan, ay bigla na lang naglaho, kasama ang lahat ng pera, at iniwan sila sa gitna ng isang legal na bangungot. Sinubukan ng aking ama na lumaban, sabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Nag-hire siya ng abogado. Ngunit paano kalalaban sa isang pamilyang kayang bilhin ang mga hukom at takutin ang mga testigo? Ginawa nilang kasalanan ng aking ama ang lahat. Siya ang ginawa nilang magnanakaw sa sarili niyang kumpanya. Ang kahihiyan at ang bigat ng pagtataksil ay naging masyadong mabigat para sa kanyang ama. Isang gabi, hindi na nito kinaya. Pumasok si Sinag sa study room ng kanilang bahay at natagpuan ang kanyang ama. Wala ng buhay. Sa tabi nito ay isang liham, humihingi ng tawad sa kanyang kahinaan at isang babala para sa kanya. Huwag mong lalabanan ng mga Montenegro. Masyado silang makapangyarihan. Tumakas ka na lang, anak. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Sinag. Ang tahimik na lalaki, ang matatag na haligi na laging nandyan para kay Lyra, ay isa na ngayong taong durog ang puso. Sinunod ko siya, bulong ni Sinag. Ibinenta ko ang lahat ng natitira sa amin, binayaran ang mga utang na kaya kong bayaran at nagtago ako dito, sa Isla Hiraya. Dito ko sinubukang kalimutan ang lahat. Dito ako nagpanggap na hindi ako si Gabriel Dalisay, kundi si Sinag na lang, isang simpleng mangingisda. Gabriel Dalisay. Iyon pala ang tunay niyang pangalan. Natahimik si Lyra. Ang kwento ni Sinag ay sumasalamin sa sarili niyang karanasan. Ang parehong panlilinlang, ang parehong pagtataksil, ang parehong halimaw na sumira sa kanilang mga buhay. Hindi ito nagkataon lamang.
Ang pag-anod niya sa islang ito, ang pagligtas sa kanya ni Sinag, ito ay tadhana. Isang tadhanang pinagtagpo ang dalawang kaluluwang sinugatan ng iisang espada. Marahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Sinag. Naramdaman niya ang panginginig nito. Hindi ka nag-iisa, Sinag. Gabriel, mahinang sabi ni Lyra. Pareho tayo ng kaaway. Tumingin ito sa kanya, ang mga matay namumula. Pero anong magagawa natin? Isa kang babaeng pinaniniwalaang patay at ako ay isang duwag na nagtatago. Kinuha ni Lyra ang laptop. Muli niyang ipinakita ang pangalan ng Dalisay Trading sa screen. Noon, oo. Pero ngayon iba na. Itinuro niya ang kanyang sarili. Ako ang babaeng pinaniniwalaang patay na ngayon ay nag-aaral ng batas. At ikaw, tinitigan niya ito ng may bagong pagtingin. Ikaw ay hindi isang duwag. Ikaw ang nawawalang testigo. Ikaw ang buhay na patunay sa unang krimen ni Dante Montenegro. Biglang may pumasok sa isip ni Sinag. Tumayo ito at mabilis na pumasok sa kubo. Mula sa ilalim ng sahig na kawayan, kumuha ito ng isang maliit at lumang baul na bakal. Inilapag niya ito sa harap ni Lyra at binuksan. Sa loob, naroon ang isang folder. Puno ng mga luma at naninilaw na dokumento. Mga orihinal na kontrata, mga bank statement, mga sulat sa pagitan ng kanyang ama at ni Dante. Itinago ko ang lahat, sabi ni Sinag. Hindi ko alam kung bakit. Siguro, isang bahagi sa akin ang umaasa pa rin na balang araw. Kinuha ni Lyra ang mga dokumento. Habang binabasa niya ang mga ito, gamit ang kanyang bagong kaalaman sa batas, nagsimulang kumislap ang kanyang mga mata. Ang mga papeles na ito na itinago ni Sinag sa loob ng maraming taon ay hindi lang mga alaala. Ito ay ebidensya, bulong ni Lyra. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Sinag, ito ang mga bala na kailangan natin. Nagkatinginan sila. Sa mga mata ng isa't isa, hindi na nila nakita ang isang biktima at isang duwag. Ang nakita nila ay dalawang mandirigma. Isang alyansang isinilang mula sa sakit at pinagtibay ng iisang layunin. May ebidensya ako, sabi ni Sinag. Ang boses ay hindi na nanginginig. Mayroon na itong bagong lakas. Pero ikaw, tinitigan niya si Lyra. Mayroon ka bang sapat na tapang para bumalik at harapin ang halimaw na yon? 5 taon. 5 taon ang lumipas mula nang lamunin si Liwayway Almario ng karagatan. Sa loob ng 5 taong yon, isang bagong babae ang isinilang mula sa alat at pighati. Ang law office ni Attorney Lyra Reyes ay hindi malaki, ngunit ito ay matatagpuan sa isa sa mga matataas na gusali, sa Ortigas. Tanaw ang magulong tanawin ng syudad. Ang bawat gamit sa loob ay pinili ng may layunin. Matatalim na linya, kulay itim, puti at abo. Walang personal na litrato, walang malalambot na palamuti. Ito ay hindi isang opisina. Isa itong base militar. At si Attorney Lyra Reyes ang general. Nakasuot siya ng isang itim na pantsuit na tila isinukat na baluti sa kanyang katawan. Ang buhok niyang dating hanggang balikat ay mas maikli na ngayon. Isang modernong gupit na nagpapatingkad sa tatalim ng kanyang mga panga. At ang kanyang mga mata, ang mga matang yun na dati puno ng mga pangarap, ay wala na. Ang mga mata niya ngayon ay hindi na nangangarap, kundi sumusuri, kumakalkula, at naghahanap ng kahinaan. Ready na ang lahat para sa kaso ng AAA Logistics, sabi ng isang pamilyar na boses. Pumasok si Sinag Dalisay, na mas kilala na ngayon bilang Gabriel, ang kanyang pinagkakatiwalaang paralegal at kanang kamay. Ang buhay sa syudad ay nagbago rin sa kanya. Ang balat na dati sunog sa araw ay mas pumuti, at ang mga damit mangingisda ay napalitan ng mga long sleeves at slacks. Ngunit ang katapatan sa kanyang mga mata ay nanatiling hindi nagbabago. Good, sagot ni Lyra. Hindi inaalis ang tingin sa mga dokumento sa kanyang lamesa.
Ang AAA ay isa sa mga pinakamaliliit na shipping company na sa pilitang binili ng Montenegro Corp. Dito natin sila sisimulang durugin. Dahan-dahan, paunti-unti. Ito na ang kanilang estratehiya. Sa loob ng 6 na buwan mula nang bumalik sila sa Maynila, hindi nila direktang inatake si Dante. Sa halip, inisa-isa nila ang mga kaso ng mga maliliit na negosyanteng inabuso at nilamon ng imperyo ng Montenegro, mga nuisance lawsuits kung tawagin ng iba. Ngunit para kay Lira, ang bawat isa ay isang turok ng karayom sa balat ng isang dambuhala. Ano na namang pesteng kaso to? Ang sigaw ni Dante Montenegro ay umalingaw-ngaw sa kanyang marangyang opisina, kasabay ng malakas na pagbagsak ng isang folder sa kanyang mamahaling mahogany desk. Nasa harapan niya si Mahalina, na abala sa paglalagay ng lipstick habang nakatingin sa salamin. Hindi man lang ito natinag sa pagsigaw niya. Sa loob ng 5 taon, ang dati nag-aalab nilang pag-iibigan ay napalitan ng isang malamig na partnership. Nakuha nila ang lahat ng gusto nila, pera, kapangyarihan, ngunit kasama nito ay isang lason, ang kawalan ng tiwala. Isa na namang maliit na kumpanya ang nagdedemanda. Sagot ni Mahalina, ang boses ay kalmado, ngunit may bahid ng panunukso. Forced buyout, unfair labor practices, ang karaniwang reklamo ng mga natatalo. Bakit ka ba nag-aalala? Bayaran mo lang sila para manahimik. Iyon na nga ang problema. Bulyaw ni Dante, ginugulo ang kanyang buhok sa frustration. Hindi sila tumatanggap ng areglo. Gusto nilang ituloy ang kaso. At ang abogadong nasa likod ng lahat ng ito? Itong si Attorney Lira Reyes. Sino ba siya? Saan siya nanggaling? Para siyang isang multo na bigla na lang sumulpot. Sa loob ng ilang buwan, ang pangalang Lira Reyes ay naging tinik sa lalamunan ni Dante. Ang kanyang mga abogado ay laging natatalo sa maliliit na legal skirmishes laban dito. Tila alam na alam ng abogadong ito kung saan hahanapin ang mga butas sa kanilang mga kontrata, kung paano bubusisiin ang bawat transaksyon. Baka naman sadyang mas magaling lang siya sa mga dekampanilyang abogado mo. Sabi ni Mahalina, isinasara ang kanyang lipstick ng may marahang lagitik. O baka naman, may alam siya na hindi natin alam. Ang huling sinabi ni Mahalina ay nag-iwan ng isang nakakakilabot na pakiramdam kay Dante. Imposible, walang nakakaalam. Matagal nang patay at kinalimutan si Liwayway Almario. Imbestigahan mo siya. Utos ni Dante sa kanyang intercom. Tumatawag sa kanyang head of security. Gusto kong malaman ang lahat tungkol kay Lira Reyes. Ang pamilya niya, ang pinag-aralan niya, kung ano ang almusal niya. Lahat. I want an update by tomorrow. Pinagplanuhan nila ang lahat ng mabuti. Ang paglikha sa pagkatao ni Lira Reyes ay naging metikuloso. Isang ulila na lumaki sa isang malayong probinsya. Nag-aral sa pamamagitan ng scholarship at nagsumika para maging abogada. Ang kanilang backstory ay malinis at halos imposibleng kwestiyunin. Nagsisimula na siyang mag-imbestiga, sabi ni Gabriel, habang tinitingnan ng isang program sa kanyang laptop. May mga sumusubok i-access ang records mo sa law school. Hayaan mo sila, sagot ni Lira. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Wala silang makikita. Ang kailangan nating gawin ngayon ay magpatuloy sa plano. Oras na para makita niya ang multong hinahanap niya. Kinabukasan, sadya siyang nagpunta sa lobby ng isang 5-star hotel kung saan alam niyang may meeting si Dante. Nagpanggap siyang may hinihintay. Nagbasa siya ng isang magazine, ngunit ang kanyang mga mata ay alerto at ang kanyang mga pandinig ay handa. At dumating nga si Dante, napapaligiran ng kanyang mga alipores. Ang tindig nito ay pareho pa rin, arogante, makapangyarihan. Naramdaman ni Lira ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso, isang halo ng galit, takot at pananabik. Pinakalma niya ang kanyang sarili.
Ikaw si Lira, bulong niya sa sarili. Hindi si Liwayway. Nang dumaan ito sa kanyang harapan, sinadya niyang tumayo at hindi sinasadyang nabangga ito. Ang mga papel na hawak niya ay nagsilaglagan sa sahig. "Oh, I'm so sorry," sabi niya. Ang boses ay professional at bahagyang nahihiya. "Watch where you're—" Natigilan si Dante nang magtama ang kanilang mga mata. Ilang segundo. Iyon lang ang kailangan ni Lira. Tinitigan niya ito. Ipinakita ang mukha niyang hinubog ng panahon at sakit. Ngunit may bahid pa rin ng nakaraan. Nakita niya ito sa mga mata ni Dante. Ang pagkunot ng noo. Ang bahagyang panlalaki ng kanyang mga mata. Isang kislap ng pagkalito ng isang pamilyar na pakiramdam na hindi nito mailagay sa lugar. "Pasensya na po talaga, Mr. Montenegro," sabi ni Lira habang mabilis na pinupulot ang kanyang mga papel. Tumayo siya at tumango bago mabilis na naglakad palayo. Iniiwan si Dante na nakatayo roon, nakatitig sa kanyang likuran. Alam ni Lira na nagtagumpay siya. Ang binhi ng pagdududa ay naitanim na. Gabi. Nasa kanyang opisina si Dante, umiinom ng alak. Hindi mawala sa isip niya ang babae sa hotel. Pamilyar ang kanyang mga mata. May kung anong kirot na dumaan sa kanyang dibdib nang magtama ang kanilang paningin. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Ang kanyang private investigator. "Sir, may nakuha na po ako," sabi ng boses sa kabilang linya. Mahirap po siyang halongkatin. Malinis ang record. Pero may isang bagay po akong nakita. Isang lumang litrato mula sa isang scholarship foundation na tumulong sa kanya. Medyo malabo po pero ipadala mo sa akin. Ngayon na, utos ni Dante. Ilang sandali pa, isang notification ang lumabas sa kanyang computer. Isang email na may attachment. Dinala niya ang cursor sa file at nag-click. Dahan-dahang nag-load ang imahe sa screen. Isang larawan ng isang grupo ng mga estudyante. Sa gitna, may isang babaeng nakangiti. Mas bata, mas simple, ang buhok ay mahaba. Nabitawan ni Dante ang baso ng alak na hawak niya. Nabasa ito at kumalat sa sahig. Ngunit hindi niya ito pinansin. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Nakatitig sa screen. Ang kanyang paghinga ay bumibilis. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila nagyelo. Ang mukha sa lumang litrato, ang mukha ng batang iskolar na nagngangalang Lira Reyes, ay walang iba kundi ang mukha ng babaeng 5 taon na niyang pinaniniwala ang patay. Ang mukha ni Liwayway. Ang katahimikan sa penthouse office ni Dante ay nakakabingi. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang tunog ng basag na kristal na kanyang natatapakan at ang sarili niyang mabilis at mababaw na paghinga. Ang mukha sa screen ng computer ay tila isang multong bumangon mula sa hukay para personal siyang dalawin. Liwayway, buhay siya. Ang unang emosyon na dumaan sa kanya ay hindi takot, kundi purong galit. Galit dahil sa panlilinlang. Paanong nangyari ito? Paanong nakaligtas ang babaeng yon sa isang tiyak na kamatayan? At ngayon, nagbabalik siya, hindi bilang isang nagmamakaawang biktima, kundi bilang isang matalas na abogadong unti-unting sumisira sa kanyang imperyo. Ang attorney Lira Reyes ay si Liwayway Almario. Ang lahat ay nagkaroon ng saysay. Ang kaalaman nito sa mga butas ng Montenegro Corp. Ang tapang nitong banggain siya. Ang pamilyar na titig sa hotel. Isang malamig na pawis ang bumalot sa kanyang noo. Ang galit ay mabilis na napalitan ng takot. Isang primal na takot na matagal na niyang hindi naramdaman. Kung buhay si Liwayway, alam niya ang lahat. Alam niya ang tangkang pagpatay. At kung malalaman ito ng publiko, hindi lang ang kanyang kumpanya ang babagsak, siya mismo. Mabubulok siya sa kulungan. Kinapa niya ang kanyang telepono sa ibabaw ng lamesa. Ang mga kamay ay nanginginig. Kailangan niyang tawagan si Mahalina. Kailangan nilang mag-usap. Ngunit ano ang sasabihin niya?
na ang multo ng kanilang kasalanan ay nagkatawang tao at handa ng maningil sa isang iglap. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip, isang ideyang madilim at desperado. May isang bagay pa siyang hawak, isang alas, ang kanilang alas. Tumayo siya at mabilis na lumabas ng opisina. Ihanda ang sasakyan, utos niya sa kanyang sekretarya. Uuwi ako. Hindi siya umuwi sa mansyon kung saan sila nakatira ni Mahalina. Nagpahatid siya sa isang mas maliit, ngunit mas marangyang bahay sa isang eksklusibong subdivision, ang bahay kung saan niya itinira ang kanyang nag-iisang anak. Pagpasok niya, sinalubong siya ng isang batang lalaki na may malalaking bilugang mata. 6 na taong gulang na si Leo. Ang kanyang buhok, ang kanyang ilong, lahat ay nakuha kay Dante. Ngunit ang mga matang iyon ay puro liwayway. Daddy, masayang bati ng bata at tumakbo para yakapin ang kanyang mga binti. Sa unang pagkakataon, tinitigan ni Dante ang kanyang anak hindi bilang isang tagapagmana, kundi bilang isang bagay, isang kasangkapan, isang panangga. Nasa gitna si Lyra ng pag-aaral sa mga ebidensya ni Gabriel nang tumunog ang kanyang pribadong telepono. Isang numerong hindi rehistrado. Nag-alinlangan siyang sagutin ito, ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya. Hello? Sagot niya. Ang boses ay kalmado at propesyonal. Isang sandali ng katahimikan. At pagkatapos, isang boses mula sa kanyang bangungot ang nagsalita. 5 taon na liwayway. Akala ko nalunod ka na. Ang malamig na boses ni Dante. Napatigil sa paghinga si Lyra. Hinigpitan niya ang hawak sa telepono. Ang kanyang mga buto sa daliri ay namumuti. Wala nang liwayway. Mariin niyang sagot. At wala kang karapatang tawagan ako sa numerong ito. Isang mapaklang tawa ang kanyang narinig. Huwag na tayong maglokohan. Alam ko na ang lahat. At hahangaan sana kita sa iyong pagbabalik kung hindi lang dahil sa isang maliit na bagay na naiiwan mo. Biglang may ingay sa kabilang linya. Isang boses ng bata. Daddy, sino yan? Pwede na po ba tayong maglaro? Nanigas si Lyra sa kanyang kinauupuan. Ang boses na yon, kahit 6 na taon na ang lumipas, kahit mas malaki na, kilalang kilala niya ang boses na yon. Ang boses ng kanyang anak. Leo. Halos pabulong niyang sabi. Ang pangalan ay tila isang hiwa sa kanyang lalamunan. Naririnig mo ba siya, liwayway? Sabi ni Dante, ang boses ay puno ng tagumpay. Napakabait na bata at kamukhang kamukha mo siya, lalo na ang mga mata. Gusto mo ba siyang makausap? Huwag mong idamay ang anak ko dito, Dante. Sigaw ni Lyra. Ang lahat ng kanyang pinaghirapang kontrol ay gumuho sa isang iglap. Ang abogadong bakal ay nawala. Ang natira ay isang ina na natatakot para sa kanyang anak. Ako? Idadamay siya? Tanong ni Dante na para bang siya ang biktima. Ikaw ang nanggugulo, liwayway. Kaya heto ang deal. Itigil mo ang lahat ng kaso, lahat ng ito. Umalis ka ng bansa. Magtago ka sa kung saang butas ka man nanggaling. At kalimutan mo na si Leo. Kapag ginawa mo yan, mananatili siyang ligtas. Pero kapag nagmatigas ka, alam mo naman siguro na marami ng aksidenteng nangyari sa paligid ko. Ang banta ay malinaw at mabigat. Bigyan mo ako ng panahon para mag-isip, sabi ni Lyra. Sinusubukang pakalmahin ang nanginginig niyang boses. Mayroon kang 24 na oras, sagot ni Dante at ibinaba ang telepono. Nabitawan ni Lyra ang kanyang cellphone. Bumagsak ito sa sahig, ngunit hindi niya ito pinansin. Nakatitig lang siya sa kawalan. Ang kanyang mukha ay blangko. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ito na. Ang pinakamadilim niyang sandali. Ang sandaling kinatatakutan niya. Ang pagpili sa pagitan ng hustisya at ng kaligtasan ng kanyang anak. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang 5 taon ng pagtitiis at pag-aaral, ay tila guguho dahil sa isang tawag. Pumasok si Gabriel sa opisina.
may dalang kape. Nakita niya ang anyo ni Lira at agad na naramdaman na may nangyaring masama. Lira, anong problema? Nag-aalalang tanong niya. Umiling lang si Lira at pagkatapos ay tuluyan na siyang napahagulgol. Isang hagulgol ng isang ina na na-corner, isang mandirigmang nawala ng sandata. Niyakap niya ang kanyang sarili, nanginginig. Hawak niya si Leo, sabi niya sa gitna ng kanyang pag-iyak. Gagamitin niya ang sarili niyang anak laban sa akin. Paano ko siya lalabanan, Gabriel? Paano? Lumapit si Gabriel at hinawakan ang kanyang mga balikat. Hinintay niya itong kumalma ng bahagya. Tandaan mo, Lira, mahinahon, ngunit mariing sabi ni Gabriel. Inaasahan na natin ito. Alam nating gagamitin niya ang lahat ng paraan para pigilan ka. Ito ang kanyang huling baraha. Tumingin si Lira sa kanya, ang mga matay puno ng kawalan ng pag-asa. Pero anak ko siya. At yun mismo ang dahilan kung bakit kailangan mong lumaban, sabi ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Hindi para sa paghihiganti, hindi para sa akin o sa aking ama, kundi para kay Leo. Para hindi siya lumaki sa ilalim ng anino ng isang halimaw. May plano tayo para dito, Lira. Huwag kang bibitaw ngayon. Ngayon ka namin pinakakailangan. Ang mga salita ni Gabriel ay parang isang sampal na gumising kay Lira. Tama siya. Ang pagsuko ngayon ay nangangahulugang iiwan niya si Leo sa mga kamay ni Dante habang buhay. Iyon ang tunay na pagkatalo. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang panginginig ng kanyang katawan ay huminto. Ang abogado ay nagbalik, mas matigas, mas galit kaysa dati. Ang takot ay napalitan ng isang mapanganib na determinasyon. Dinampot niya ang kanyang telepono at muling tinawagan ang numero ni Dante. Nang sagutin ito, nagsalita si Lira. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay malamig, matigas, parang yelo. Sige Dante, sabi niya. Magkita tayo, pero hindi para sumuko. Isang sandaling katahimikan. Magkita tayo sa korte. Ang courtroom ay parang isang Roman Colosseum. Ang hangin ay mabigat sa tensyon. Bawat bulong ay tila isang hudyat ng paparating na laban. Sa isang panig, naroon si Dante Montenegro, nakasuot ng isang mamahaling suit na nagkukubli sa kanyang kaba, napapaligiran ng isang batalyon ng mga pinakamagagaling na abogado sa bansa. Sa tabi niya ay si Mahalina. Ang mukha ay isang perpektong maskara ng kumpiyansa. Ngunit ang mahigpit na pagkakahawak sa kanyang bag ay nagpapakita ng kanyang tunay na nararamdaman. Sa kabilang panig, nag-iisa si Lira Reyes sa lamesa ng prosekusyon. Para siyang isang islang matatag sa gitna ng nagngangalit na karagatan. Sa likod niya sa upuan ng mga manunood, nakaupo si Gabriel Dalisay. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang mga matay alisto. Ang kaso ay hindi na lang tungkol sa mga financial crimes. Pormal nang binuksan muli ng korte ang kaso ng aksidenteng pagbagsak ng eroplano. 5 taon na ang nakalipas. Base sa mga bagong ebidensya at isang nawawalang saksi na sa wakas ay natagpuan. The prosecution may call its first witness. Anunsyo ng hukom. Tumayo si Lira. Ang bawat mata sa silid ay nakatuon sa kanya. I call to the stand, Liwayway Almario Montenegro. Isang nakakabinging bulungan ang kumalat sa buong courtroom. Tumingin si Dante at Mahalina sa isa't isa. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkalito. Sino ang ipipresenta niya? Isa bang impostor? Ngunit sa halip na may ibang tumayo, si Lira mismo ang naglakad mula sa lamesa ng prosekusyon patungo sa witness stand. Bago umupo, humarap siya sa hukom. Your Honor, I am Lira Reyes, the legal counsel. But today, I am also Liwayway Almario, the victim. I wish to testify on my own behalf. Ang gulat sa courtroom ay halos nahahawakan. Ito ay isang legal na maniobrang hindi inaasahan, matapang at mapanganib. At doon, sa ilalim ng panunumpa, isinalaysay ni Lira, ni Liwayway,
Ang lahat. Ang kanyang simpleng buhay sa Baryo Amihan. Ang mapanlinlang na pag-ibig ni Dante. Ang kasal na isang kasunduan lamang. Ang gabi ng kaarawan ni Leo kung saan niya narinig ang katotohanan. At ang pinakakakilakilabot sa lahat, ang mga huling sandali sa eroplano. Itinulak niya ako. Sabi ni Liwayway, ang kanyang boses ay hindi nanginginig, bagkus ay matatag at puno ng bigat ng katotohanan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Dante. Ang lalaking nangako sa aking mamahalin ako habang buhay, ang ama ng aking anak, itinulak niya ako mula sa isang lumilipad na eroplano para mamatay. Objection, Your Honor. This is a baseless, highly emotional accusation. A fantasy. Sigaw ng pangunahing abogado ni Dante. Sustained, sabi ng hukom. Counsel, stick to the facts. The facts, Your Honor, sagot ni Liwayway, are what I am here to present. Sunod-sunod niyang inilatag ang ebidensya, ang mga bank records na nagpapakita ng malaking paglipat ng pera sa pangalan ni Mahalina pagkatapos ng kanyang pagkamatay, ang mga testimonya ng mga dating empleyado na pinilit tumahimik. Ngunit ang lahat ng ito ay circumstantial pa rin. The prosecution calls its next witness, Gabriel Dalisay. Umupo si Gabriel sa witness stand. Isinalaysay niya ang kwento ng Dalisay Trading kung paano nilinlang at sinira ni Dante Montenegro ang kanyang ama. Inilabas niya ang mga orihinal na kontrata, ang mga dokumentong itinago niya sa loob ng maraming taon. Ang mga abogado ni Dante ay sinubukang sirain ang kanyang kredibilidad. Tinawag siyang isang taong may personal na galit. Mukhang tabla ang laban. Ang salita ni Liwayway at Gabriel laban sa salita at kapangyarihan ni Dante. Nagsimulang ngumisi si Dante, iniisip na mananalo na siya. The prosecution calls its final witness, anunsyo ni Lira, Mr. Armando Cruz. Isang matandang lalaki ang pumasok sa courtroom. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal ngunit tiyak. Siya ay payat, at ang kanyang mukha ay puno ng mga guhit ng pinagdaanan. Nanlaki ang mga mata ni Dante. Hindi maaari. Sino siya? Bulong ni Mahalina. Ang piloto ko. Nanginginig na sagot ni Dante. Ang piloto ng eroplanong yon. Si Armando Cruz, ang piloto na binayaran ni Dante ng malaki para manahimik at magtago sa ibang bansa. Ngunit sa tulong ng mga koneksyon ni Gabriel, natuntun nila siya. At pagkatapos ng mahabang pagkukumbinsi, ang kanyang konsensya ang nanaig. Mr. Cruz, nagsimulang magtanong si Lira, maaari mo bang isalaysay kung ano ang tunay na nangyari sa flight na yon? 5 taon na ang nakalipas. Nanginginig ang boses ng matanda, ngunit buo ito. Walang aberya sa eroplano, sabi niya. Inutusan ako ni Mr. Montenegro na i-level off ang eroplano at i-depressurize ang cabin. At pagkatapos, nakita ko sa rearview camera. Nakita ko kung paano niya kinaladkad si Ma'am Liwayway at itinulak. Isang malakas na, "Hindi!" ang sigaw ni Dante. Tumatayo. Ngunit huli na ang lahat. Ang courtroom ay sumabog sa gulo. At doon, sa gitna ng kaguluhan, isang bagay na mas hindi inaasahan ang nangyari. Biglang tumayo si Mahalina. Ang kanyang mukha ay hindi nakalmado. Ito ay puno ng takot at desperasyon. Tumingin siya kay Dante, pagkatapos ay sa hukom. "Hindi ako kasama dyan!" Sigaw niya. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng sindak. Siya, si Dante ang may plano ng lahat. Sinunod ko lang ang utos niya dahil mahal ko siya. Biktima lang din ako dito. Tumingin si Dante kay Mahalina. Ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwalang pagtataksil. Ang babaeng kasabwat niya sa lahat ng krimen, ang babaeng pinangakuan niya ng mundo, ay inilalaglag siya ngayon para iligtas ang sarili nitong balat. Ang perpektong partnership na itinayo sa kasakiman at kasinungalingan ay gumuho sa isang iglap. Sa kanilang pagnanais na sirain ang isa't isa, sinira nila ang kanilang mga sarili.
Ang pag-aakusa ni Mahalina ay isang hindi direktang pag-amin. Ang katahimikan ni Dante ay isang pagkumpirma. Tumayo si Lyra at humarap sa Boy Tamduan. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng tagumpay, tanging isang malungkot na pagtanggap. Wala na po akong idadagdag pa, Your Honor. The prosecution rests its case. Habang pinupukpok ng hukom ang kanyang gavel para patahimikin ang lahat, tiningnan ni Lyra ang nagkawatak-watak na anyo ni Dante at Mahalina. Sa wakas, tapos na ang lahat. Ngunit walang tamis ang tagumpay na ito. Tanging ang mapait na lasa ng hustisyang matagal na niyang hinintay. Ang Boy Tamduan ay umalis para mag-deliberate, ngunit alam na ng lahat sa silid na yon kung ano ang magiging hatol. Ang tanong na lang ay kung gaano ito kabigat. Ang lahat ay nakatingin sa pinto, naghihintay. Ang bawat segundo ay tila isang oras kasanmayha. Hindi nagtagal ang paghihintay. Pagbalik ng Boy Tamduan, ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang emosyon. Tumayo ang lahat. Ang tanging maririnig sa buong courtroom ay ang mabilis na pagtibok ng mga puso. In the case of the people of the Philippines versus Dante Montenegro and Mahalina Silang, nagsimulang magsalita ang foreman. Ang boses ay malinaw at matatag. On the charge of conspiracy to commit murder, we the jury find the defendants guilty. Isang malakas na hikbi ang kumawala mula kay Mahalina. Napaluhod siya. Ang kanyang maskara ng katatagan ay tuluyan ng nabasag. Napalitan ng anyo ng isang talunang desperada. Si Dante naman ay nanatiling nakatayo, ngunit ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Ang dating Diyos ng mundo ng korporasyon ay isa na ngayong mortal na haharap sa kanyang sentensya. Sunod-sunod na binasa ang hatol para sa iba pa nilang mga kaso. Fraud, perjury, obstruction of justice, lahat guilty. Habang inilalabas ng mga gwardiya ang dalawa, nagtama sa huling pagkakataon ang mga mata ni Dante at ni Lyra. Sa mga mata ni Dante, wala nang galit. Tanging isang blangkong pagtanggap ng pagkatalo. At sa mga mata ni Lyra, wala nang paghihiganti. Tanging isang malalim na kapaguran at isang mapait na kaluwagan. Nang matapos ang lahat at unti-unting nabawasan ang mga tao sa courtroom, nanatili si Lyra na nakaupo. Lumapit si Gabriel sa kanya. Tapos na, Lyra, mahinang sabi nito. Nakuha na natin ang hustisya. Oo, sagot ni Lyra, tumitingin sa kawalan. Pero bakit? Bakit parang wala akong maramdamang saya? Dahil hindi naman talaga tungkol sa paghihiganti ang lahat ng ito, sabi ni Gabriel, umuupo sa tabi niya. Ito ay tungkol sa pagtatapos ng isang kabanata. Ngayon, maaari mo nang simulan ang bago. Ang bagong kabanata. Nagsimula ito hindi sa isang malaking selebrasyon, kundi sa isang tahimik na silid sa isang tanggapan ng social services. Doon, sa likod ng isang salamin, pinanood niya ang isang batang lalaki na naglalaro ng mga laruan. Hindi alam ang dramang naganap sa korte. Si Leo, ang kanyang puso ay kumabog ng napakabilis. 6 na taon. 6 na taon ng mga ninakaw na yakap, mga ninakaw na halik, mga ninakaw na sandali. Isang social worker ang lumapit sa kanya. Handa na po ba kayo, ma'am? Tumango si Lyra. Sinusubukang pigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid. Narinig ng bata ang pagbukas ng pinto at lumingon ito. Tinitigan siya nito ng kanyang malalaking, bilugang mga mata, ang mga mata ni Liwayway. Ngunit ang mga matang iyon ay hindi nagpakita ng pagkilala. Tanging pagtataka ng isang estranghero. Isang kirot ang tumagos sa puso ni Lyra. Siyempre, isa lang siyang larawan sa isipan ng isang sanggol. Ngayon, isa na siyang ganap na estranghero. Lumuhod si Lyra para maging kapantay niya ang bata. Hello, sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Ako si Lyra. Ikaw po ba ang bago kong mommy? Inosenteng tanong ng bata. Ang salitang bago
ay parang isang sundang. Ngunit nilunok ni Lyra ang sakit. Hindi anak, sabi niya. Ang mga luha ay tuluyan ng bumagsak. Ako ang dati mong mama at nandito ako para sunduin ka. Uuwi na tayo. Hindi agad naintindihan ni Leo. Ngunit nang makita nito ang luhang dumadaloy sa pisngi ni Lyra, isang bagay sa kaibuturan ng kanyang alaala, ang tila nagising. Lumapit ito at idinampi ang kanyang maliit na kamay sa pisngi ni Lyra na para bang pinupunasan ang mga luha, isang kilos na laging ginagawa nito noong sanggol pa lamang. At sa sandaling iyon, niyakap ni Lyra ang kanyang anak ng napakahigpit. Ibinubuhos ang lahat ng pangungulila at pagmamahal na kinimkim niya sa loob ng 6 na taon. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang muli siyang buo. Bumalik sila sa Isla Hiraya. Hindi para magtago, kundi para maghilom. Dinala ni Lyra si Leo sa dalampasigan kung saan siya unang napadpad. Dinala niya ito sa kubo kung saan siya muling natutong mabuhay. Ikinuwento niya rito, sa paraang maiintindihan ng isang bata, ang tungkol sa mga alon na nagligtas sa kanya at sa isang mabuting mangingisda na tumulong sa kanya. Kasama nila si Gabriel na piniling sumama muna sa kanila, hindi bilang paralegal, kundi bilang isang kaibigan, isang pamilya. Isang hapon, habang masayang naglalaro si Leo sa dalampasigan, nag-uusap sina Lyra at Gabriel habang nakaupo sa isang troso. Ano na ang plano mo ngayon? Tanong ni Gabriel. Maaari kang maging isa sa mga pinakamalaking abogado sa bansa. Tumingin si Lyra sa kanyang anak na tumatawa habang hinahabol ang maliliit na alon. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiting totoo at payapa na matagal nang hindi nakikita sa kanya. Ang pangalang Lyra Reyes ay isang sandata, sabi niya. Ginampanan niya ng maayos ang kanyang misyon, pero oras na para magpahinga siya. Tumingin siya kay Gabriel. Gusto kong bumalik sa pagiging liwayway. Hindi ang liwayway na mahina at nagpapaloko, kundi isang liwayway na natuto, lumaban at nanalo. Gagamitin ko ang aking kaalaman sa batas, hindi para sa malalaking korporasyon, kundi para sa mga tulad natin noon, mga taong maliliit na inaapi at nangangailangan ng boses. Tumingin si Gabriel sa kanya. Ang mga mata ay puno ng paghanga at isang emosyong mas malalim pa. Kung saan ka man magpunta, anuman ang piliin mong gawin, sabi nito, nandito lang ako. Hindi pa ito isang pangako ng pag-ibig, ngunit isa itong pangako ng isang bagay na mas matibay, isang pagsasamang sinubok ng apoy at binuo mula sa abo. At para kay Liwayway, iyon ay sapat na. Kinaumagahan, ginising ni Liwayway si Leo ng maaga. May ipapakita ako sa iyo, anak, sabi niya. Magkahawak kamay silang tatlo, si Liwayway, si Leo at si Gabriel, na naglakad papunta sa pinakadulong bahagi ng isla, kung saan pinakamagandang pagmasdan ang pagsikat ng araw. Umupo sila sa buhanginan at hinintay ang pagdating ng umaga. At nang dahan-dahang sumilip ang araw mula sa abot tanaw, ipininta nito ng kulay ginto at rosas ang buong kalangitan at karagatan. Ang kadiliman ng gabi ay naglaho, pinalitan ng isang bagong pag-asa, isang bagong simula. Niyakap ni Liwayway ang kanyang anak at bumulong. Kita mo yan, Leo? Iyan ang tinatawag na bukang Liwayway. Hindi na siya si Lyra, ang anino ng paghihiganti. Hindi na rin siya ang dating Liwayway, ang biktima ng kasinungalingan. Siya si Liwayway, isang ina, isang mandirigma, isang nakaligtas. At sa wakas, sa harap ng isang bagong umaga, malaya na siya. At dito nagtatapos ang madamdaming kwento ni Liwayway mula sa kaibuturan ng aking puso. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay mula simula hanggang sa wakas ng ating paglalakbay. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, naramdaman ko ang bawat pighati, takot
at tagumpay ni Liwayway na para bang kasama ko kayo sa bawat hakbang ng kanyang pakikipaglaban. Ang kwentong ito ay higit pa sa isang simpleng salaysay ng paghihiganti. Ito ay isang paalala na sa gitna ng pinakamadilim na pagsubok, laging may pag-asang sisikat na parang isang bagong umaga, na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa pagganti, kundi sa ating kakayahang muling buuin ang ating sarili mula sa pagkasira at piliing maging mas matatag. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano ang pinakapumatak na aral sa inyo mula sa kwento ni Liwayway? Nagkaroon na rin ba kayo ng sarili ninyong bukang liwayway pagkatapos ng isang pagsubok? Ibahagi niyo po sa amin ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang bawat isa sa inyong mensahe ay mahalaga. Hanggang sa susunod nating pagkikita sa panibagong kwento na muling aantig sa ating mga puso, manatili po kayong matatag, puno ng pag-asa, at laging piliin ang maging liwanag para sa iba. Kwentong Damamin TV.